ni Mama. Ang buntis ni Mama. Agoy! Makalmot ako pong... Huwag ka nang makulit. Mamaya makalmot ako. Isa! Huwag ka makulit. Sobrang kulit man nung kan eh. Ayan, ang buhay, may alagang pusa. Ayan, ito yung bago naming pusa, si Princess. Kaya si Pongkan, ayan, may binabantayan na chicks, kaya lang, buntis na kasi ito. Nung binigay sa amin, buntis na. Ayan. Tingnan mo ginagawa mo, ha? Ayan. Laging nakabantay sa chicks. Ayan, hindi pa ako nakakapagtupi. No filter yung vlog natin ngayon. Kung ano makikita nyo, yun talaga yung bahay namin. Ayan. Ano ba yun? Si Princess O pala, magtutuman sa amin. Isa! Binigay ito noong December 26 ba? December 30. 30 ba? 30. Yun pala, December 30. 31 nagpagawa. Ayan, palagi ko nang hihingin to ng pagkain. Mukhang nagugutom na. Nabigyan mo na ba? Pinakain ko na yan. Pinakain na pala to. Oo. Yan, na-excite Nakain ka namin ba? yan. Nakain ka? Ito, pinagawa namin yung kulungan na yan para kay Princess. Wait lang. Pero nung bagong dating, doon ko muna siya nilagay sa kulungan na yun kasi nag-aaway pa sila ni Pongka noon. Nakain ka? Nakain pala eh. Yan, ganyan kami rito ngayon. Meron na kaming kapamilyang mga pusa na may lahi na. Yung isa namin dito sa labas, ewan ko kung nandito. Wala dyan? Wala. Yan, ganyan kami kakalat ngayon. Hindi pa ako nakakapagligpit. Wala yung isa naming original na pusa na nasa labas na ngayon. Hindi pwedeng isama eh. Hindi kasi naglilinis na ng katawan yung isa eh. Hindi kagaya na itong mga to, masisipag magsipaglinis. Yan. Isa kumakain. Ang oras ay, naku po, alas 9 na pala. Masyado ng tanghali ako sa paggising. Kalat ang hanger dahil naglaba ang misis ko. Nagwawalis siya ng buhangin. Nagkalat ang buhangin ng ito. Yung cat litter namin, kailangan ko na linisan niya mamaya. At pati yung nandun sa loob ng kulungan. Yan. Yan na-excite na sa umaga. Kailangan walisin kasi pag hindi ka nagwalis, maaligas-gas sa paa dahil lintik yung namin na yun. Asan yung pogi namin? Persian. Pag naghukay ng cat litter, nagliliparan yung buhangin talaga. Ayun, namimintaan na pala yung Persian namin na si Pongkan. Kaya yun, kailangan walisin. Kasi kung hindi, maaligas ka sa paa. Hindi ka magiging komportable lumakad dito sa namin na to. Mamaya baka ayusin ko din tong kulungan dahil yung pintuan. Ibabaliktad ko yung pagbukas niya. At dahil luma na tong kaskasan ng aming pusa, ayan, durug-durug na. Papalitan na namin dahil ito nga, umorder na yung asawa ko ng bago sa Lazada. Kaya lang, namali siya ng size ng sukat. Imbis na buo, dalawa ang na-order niya. Akala niya, nakatipid siya, yung pala. Sa sukat naman siya na namali. Kaya tara, samahan niyo ako, papalitan na natin tong luma. Isa na ho siguro sa kailangan nating gamit ng mga pusa ay ang kaskasan ng kanilang mga kuko. Dahil kapag wala kayong kaskasan ng kuko, yari ang mga sopa ninyo at kung ano-ano pang ibang appliances gaya ng basahan na sa paa at kung ano-anong madadaanan nila na pwedeng maging komportable ang pagkamot nila. Samahan mo pa yung mga leather, mga sapatos, pintuan. Pag hindi talaga kayo naglagay ng ganitong uri ng kaskasan, ayari ito sa karton, na ito nga binili namin sa Lazada,
dali ang mga kagamitan nyo. Ganyan ho sila kalupit pag walang mga kaskasan. Nung dumating sa amin si Princess, tinraining ko pa kasi ang kinakaskasan niya ay yung pinto. Kaya kung yung gilid ng pinto namin na may dikit na sticker na puti, bakbak yun at wakwak, yun ang kinakaskas niya. Kaya pag nakikita kong ganun, inilalagay ko siya kagad dyan para matuto siya. At siguro, mga 2 weeks o 1 week bago siya natuto. Matayan nga po. Natapos ko ng ikabit. Halos 2 oras kong tinrabaho yan. Yung mga nylon, hirap ikabit. Dahil yung nabili nga ng asawa ko may hati. Pinagdugtong ko talaga para hindi na matinag. Kasi pag medyo maluwag, pangit to, babakbak nila kagad. Ayan, ginamit ko gunting at nylon cord. Tapos ito, yung luma. Pwede pa naman yung kabila na ito. Pero yung kabila nga, yan warak-warak na, butas-butas na, kumbaga. At yung isa, yun, tignan nyo. Tatago ang muka. Tinatago yung ilong na pango sa likod ng unan. Tingin nga natin yung pango. Yun yung pangong ilong ni Pong no. O dali, tago mo na uli. Ay, natapos din ang trabaho. Ngayon, yung mga pups naman, ang tatrabahuhin natin. Boss Alex, wala si Princess dito. Malamang, nasa kabilang kwarto siya. Puntahan natin. Ayan. Ayun. Andito. Andito sa kabilang kwarto yung princess mo, Boss Alex, Ay, nagising. Natutulog to, Naistorbo natin, Boss Alex. Tingnan mo kung paano maging doon niya ibuntis. Agay! Nag-inat princess. Princess! Ang tangos ng ilong ni Princess! Sige, matulog ka na dyan at magdadakot naman ako ng poops. At ito na nga, Boss Alex. Ayan yung sinasabi ko sa yung bagong bili namin na cat litter ng pusa rito nga sa bahay. Ayan yung luma namin. May isa pa kami, nandun sa taas. Ayun. Tinaob ko na kasi pang baby cat lang talaga yon. Hindi naubos sa kanilang adult na. Kaya ito yung bagong bili namin. Pero yun ang bagay dun sa binigay mong pusa. Kasi pag ito, lumalagpas yung puwet niya doon sa labas. Kaya imbis na dito siya makapag CR sa loob, sa labas bumabagsak yung dumi. Kaya pinagpalit namin. Ayun, doon ko siya nilalagay sa gabi. At mamaya, aayusin ko tong pinto na ito para maging paangat ang bukas ng pinto. Kaya wait lang. So, dito yung mga plastic natin, Boss Alex, para sa mga poops ng pusa natin. At gaya ng tanong mo, ganito ko dinadakot yung poops nila. Hindi naman magiging nakakadiri, pero pasintabi na rin po sa mga kumakain. Helen! Dahil naman siya, Si Ryan, tapos gawin na. dahil itong buhangin na ginagamit natin ay mabango naman. Kaya hindi naman masyadong babantot ang pamamahay nyo. Kaya lang, pag ganito ho pala na dalawa ang pusa natin, kailangan umaga at gabi ang pagdadakot ng mga poops nila. Medyo tinanghali na nga lang ako dahil sa pagpapalit nga nung kaskasan ng kuko nila. Kaya ito, ngayon ko lang naharap ko. Pero dapat ito talaga, pag dalawa pala ang pusa nyo, kaya mas marami pa, dapat umaga at hapon o kaya umaga at gabi ang paglilinis. Kasi kahit na sabihin mong may pabango yung buhangin na binibili natin, babantot pa rin ang pamamahay nyo, lalo minsan pag hindi maayos yung pag-CR nila. Kaya yan. Okay na, tapos na. Diyan na tayo sa kabila. Ito, Boss Alex, dito naman tayo sa kabila. Yan. Dito naman ako magdadakot. Sana yan lang naman sa pagdadakot. Mas maganda na ho yung ganito kaysa yung kagaya ng mga ibang nag-aalaga ng aso.
nasa labas nila pinasisiyar yung pusa nila, ay aso nila, nakadiri talaga yung ganun. Dahil minsan matatapakan pa natin yung mga dumi ng mga aso nila. Pero kami, pusa ang alaga namin. Pero ito, nililinis namin at para hindi makaperwisyo sa mga kapitbahay. So, unang-una pag yung mga alagang aso ng kapitbahay, kung saan lang nagsisiyar, kakadiri po eh. Mas nakakadiri yung gano'n kaysa ganito. Kaya sana sa mga may alaga ng mga aso at pusa, kagaya namin, na pusa naman ng amin, yan. Nililinis namin yung dumi ng pusa namin. Sana po, yung iba, maging maayos din sa paglilinis ng mga dumi ng aso nyo, o kaya pusa nyo. May pusa kami dyan sa labas, pero hindi naman totally amin yan. Nakikikain lang yan dyan talaga sa labas. Yung mga tira namin pagkain dito sa bahay. Kung maaari, maging tayo, responsable sa mga pets natin. Minsan naman talaga, hindi naman talaga kailangan mahal yung mga pets. Ang tanong, mahal ba natin yung pets na yon? Bakit ba natin sila minamahal o inaalagaan? Yun po ang importante. Boss Alex, tapos na. At yan, matapos kong linisin yung dumi niya, nag-CR na kagad, umihi. Malis na. At ito yung isa, nagmimiyaw. Nakatingin yung isa. Buntis? Ayan, tingnan nyo. Tingnan mo, Boss Alex, malaki na yung tiyan ng pusa mo. Ganyan ho. Pumalit naman yung isa doon sa taas. Huwag mo nang kakain ka na? Ha? Kakain na ikaw? Kakain na yata tong princess na to. Si Tanod. Kung si ay tanggol, ito si Tanod. Nakatanod dito. Hindi naman niya pwedeng tabihan to dahil buntis. Kinakalmot lang siya. Yung bunso naming si Nigel, takot dito. Ayaw niya nung si Princess dahil nakakatakot daw yung muka. Kahit yung apo namin natatakot dito eh. Saka sobrang lambing. Ito pala ang abilidad na itong mga Siamese. Sobrang lambing niya na pusa. Gusto laging nakakandong sa hita, sa dibdib. Ganyan pala to. Oops, huwag na muna masyadong kamot. Magsugat yan. Yan. Yung kwento nga nitong si Princess, bago napunta sa amin, alaga to nila Ma'am Pina. Tapos, ipinasa niya kay Jonel. Tapos, si Jonel, hindi niya rin maasikaso dahil namamasada rin yung tricycle. Ipinasa naman kay Boss Alex. Si Boss Alex naman, ipinasa sa akin. Dahil kapopost ko kay Pongkan sa social media, sa Facebook, nakita niya naman ay alaga kami pusa. Ibinigay naman to sa aming Siamese na to. Kaya ngayon, meron na kaming Persian cat, saka Siamese cat. At ito daw pala, nung nabili nila to nung maliit pa, nila Ma'am Pina, ay 2.5 daw to. Kaya, sige, kunin ko na kako. Total, may isa naman kami dito para, ito kasi, naghahanap na ng chicks. Nagbabalak laging tumakas dito sa pamamahay. Pero, gaya nga nung dumating sa amin to, ayan, lagi naman siya nakabantay. Kaya lang, hindi naman niya sabihin natin maasawa ito. Dahil buntis nga. At nabatay sa investigasyon ko, pusang kalye lang daw ang nakabuntis doon.
Dahil wala rin silang makitang pamares. Pero sa susunod siguro, baka sila na lang ang pagparisin namin para magkaroon kami ng permis na lahi. Persian Cat at Siamese. Yan, buntot-buntot niya lagi yung princess. At didispose ko na to sa basurahan. At ito nga pala, sa mga may alagang pusa, tapos ang kulungan nyo ay nasa loob ng bahay, wag mo pala kayo magpapagawa ng ganitong bukasan ng pinto. Kasi unang-una, pagkaganyan ng bukasan pala ng pinto, maaaring mapatid tayo, di po ba? Yan. Kaya kung magpapagawa ho kayo ng ng kulungan na pangbahay, dapat lalo't daanan na kagaya nito, papunta ng banyo, papunta ng kwarto, hindi pwede yung ganitong pinto, dapat paangat. Kaya siguro manghiram ako ng plies, ikakat ko yung mga yan, ililipat ko na lang ng taas ang bukasan, bahala na kung paano ko madiskarte yan. Kasi kaya namin nakopya yung ganyan dahil ito nga sa lumang kulungan ito, kasi ang bukas kasi nito ay pababa. Kaya nung nagpagawa kami ng kulungan ni Princess, pababa rin yung ginawa namin. Pero kung dito pala sa loob ng bahay ilalagay talaga, tas daanan, hindi advisable ng pababa, dapat pataas. Kaya babaguhin ko to ngayong araw na to. Kaya itong araw na to, puro vlog talaga ng tungkol sa alagang pusa. Dahil yung nakaraan, nag-vlog ako ng hamster, na alaga naman ng kapatid ko at ng anak niya. Kaya kami naman, ito, segundahan ko na lang ng pet vlog pa rin. At yan nga po, natanggal ko na. Nilagari ko na lamang po sa gawin niyang mga banda baba dyan. Kasi naka-spot tong mga to eh. Yan, nilagari ko na lang. Buti may lagaring bakal ako. Tapos, ito na lang din ang gagamitin kong panali. Kasi wala akong plies, nabaliches. Kaya yun. Ililipat ko siya ng paangat ang bukasan na para open na yung kulungan nila. So, ayan na po. Nailipat ko na. Ayan na. Tinali ko na lang po ng mga nylon. Ayan, 3 nylon. Na yung pinantali ko rin dun sa kanina. Ayan. May customer na kagad pumasok sa loob. Ayan, ipongken. Sisiyara kagad sa loob. Kasi yan, nailipat ko na. Pwede na ho siyang pababaang sarahan. At pataas na nga ang bukasan. Ayan. Para magamit nila yung CR nga naman dun sa loob na yon. Ayan, nagsi-CR na yung pongka, no? Inangat ko lang, pumasok agad. CR siya, na-miss niya yung dati niyang CR. Kasi si Princess na talaga nagsi-CR dyan. Dahil yung babae nga na yon, hindi marunong gumamit ng ganitong cat litter. Kumbaga, nang iputan nila. Kaya yan, inangat ko na to para pag nakakawala, pwede silang mag-CR-CR na rin sa loob. Hindi na kami halos mapapatid na ito dahil inangat ko na. Yung lock ng alambre sa baba, ililipat ko na lang din dito sa taas. Ayan. Para ayan na. Nakaangat na. Kaya kung magpapagawa ko kayo ng kulungan ng pusa, pag pang indoor pala, dapat pataas po ang bukas ng pinto. Ganun po pala. Para medyo, ayan, pag dumaan tayo ngayon dito, makakadaan na tayo na hindi tayo maaaring mapatid. Kumbaga, maliit na yung daanan, magkaroon pa ng pintuan na nakaharang, lalong mas delikado. Ayan. Ayun yung isa. Nag-e-enjoy na rin sa loob. Yak! Si Pongkan! Matachi! Yaki! Inantay lang talaga linisan ni Papa talaga yung mga taihan. Yak! Grabe naman yan. Hukayi! Pongkani! Matachi! Yak! Yak! Matachi! Agoy, kaliwat kanan na hukay. Yan, lumabas na. Yan, magagamit na nga nila pati yung loob ngayon. Nakaraan kasi, pag pinakawalan namin, ito lang ang nagagamit nila. At yung isa nga, hindi dalubhasa gumamit ng ganito kababaw na cat litter. Kaya yon. At medyo, ano bang gagawin ko pa?
Siguro, bahala na, pag-iisipan ko ano yung sunod ko i-vlog. Basta itong araw na to, puro sa kanilang dalawa. Ayan, no? Pag-alagala. Ang Persian cat na si Pongkan. Unbox naman nun natin ngayon yung pandugtong daw to ng kulungan ng pusa. At in-order yata niya to nung January 3, tapos January 6 ba? Something, ako paano ba to? Kung tama ako. Pyesa ng kulungan. Ewan ko lang kung makakonect natin to sa kulungan na pinagawa namin. Sana mag-match. Unbox natin. In-order ng misis ko to mula sa Lazada. Sana ito nga yun. Pero palagay ko to kasi nung salating ko parang screen nga rin. Galing, no? Kahit na sabihin mong bakal naman, naka-bubble wrap pa rin. Binabble wrap pa rin ng Lazada. Ilang piraso kaya ito? Ewan ko lang kung magamit ko ito kasi para may tulugan siya sa second floor. Yan yung pala ito kaliit. Ayan yung mga connector niya. So, Alam ko ba kung paano ikabit na ito? bali, 2, 3, 4 na piraso. So, ayan na po. Diyan namin kinonekta yung mga nabili. Pang second floor pala ng kulungan na ito. Akala ko pambuo ng kulungan. No nga, naalala ko na yan. Nasa second floor na siya. Yung itim. May natitira pang 2. Ayan. Pero hindi ko na gagamitin. Ang gagamitin ko na lang yung ano namin sa yung kulay green na isinapin ko doon sa ilalim. Dudugtong ko na lang dito. Dahil yan, butas. Butas dito. Kaya yan. Palian na lang ulit. Ayan, nylon pa rin ang ginamit ko. Buti na lang may bakal kami sa labas na bigay yata ito ni Kuya Dudong, nakapitbahay. Kaya lang parang nakausli. Lahat pala binaluktot ko pa doon kanina sa labas. Hindi nang babaluktot ngayon yan. Bibilis pa ng mga dalawa na ito. So ayan na. Kuha na lang ako nung kulay green na mating na yun sa labas at idudugtong ko nga doon. At yan nga po, yung green na lang po na ito ang dadagdag ko, kumbaga green matting. Kasi kung yun ang gagamitin ko, sayang, sa kakapiraso lang na to na espasyo na yan. Kaya ito na lang ang pandudugtong ko. Kaya buti na lang may tira pa akong ganito. Minsan talaga pag yung mga materyales, kailangan nagpapasobra tayo para yan, pagka kailangan natin gamitin, okay, may paggagamitan, may magagamit po tayo. Hindi na tayo tatakbo agad ng hardware. Kaya yun. So, in 3, 2, 1. At habang nilalatag ko nga yung kulay green, ayan. May umepal na pusa. Umepal na ipongkin. Kalain mo, saktuhan lang pala yung paghiga nila, sayad yung tenga. Kasi kung di ko naman iangat ng maigi, mahirapan naman silang mag-CR sa cat-litter dyan sa loob. Kaya yan, tinesting na kagad niya. Second floor ng kulungan. Saktuhan lang talaga. Yan, ipongkin. Yung mukha naming Leon na pongkan na Persian cat. Pongkin. Nag-testing ka na kagad ng second floor dyan, ha? Ayan na. Naka second floor na yung pusang makulit. Ay nako. May epal na pusa. Hindi ko pa naitatali yung tawag ito. Yung plastic matting na to. Yung green na screen.
May umepal na pusa. Pongkin. Ay. Kuleti. Hindi pa nga naitatali ni Papa yung ano eh. Umepal na agad ipongkin eh. Yawi. Epali. Grabe naman yung pusa na yan. Hindi ko pa nga naitatali. Andiyan ka na. Bukas kasi yung pintuan ng kulungan at labas-pasok nga yung kamay ko. Kaya lang ito nga. May epal na pusa. Ang sarap na ng higa niya. Ay talaga naman. Napusa ipongkin. Kuleti. Baba na dyan, Kuleti. Para maitali na ni Papa yung ano, green na mating. Green na plastic mating. Dali na. Agoy, pil na pil talaga ni Pongkin. Pumunta pa talaga doon sa sulok. Ayan, oh. Pinuwestohan na talaga. Ala. Oh. Aba. Talagang pinuwestohan, ha? Akalain mo nga naman talaga, binamanuhan na. Hindi pa nga ako tapos magtali. Umakyat na kagad yung Kuleti na pusa. Tignan nyo. Ipinwesto na talaga. Yung kamay andun sa steel matting. Tapos lapat na yung katawan niya rin sa second floor. Inilalabas ko, kinakalmot ako. Ayaw magpa-istorbo. Ang bihira. Paano ko maitatali ngayon niya ng pantay? Ay, nako, napusa ito. Oh. Pinoo, sarap buhay, oh. Wow. May instant sala ipongkin sa taas. Kala mo naman kulungan mo yan, di ba kay princess yan? Agoy. Relax na relax, ah. Agoy. Ang buntot, oh. Kakawag-kawag ipongkin, oh. Presko ang higaan ipongkin. Inunahan mo na si princess, ah. Ikaw na nagbuhay ng mano dyan, ah. So, yan na nga po. Matapos lagyan ng second floor at mailipat ang ano ng pintuan, napataas na ang bukas. Ililipat na, babalik na namin siya doon sa dating pwesto niya. Yan na nga po, may second floor na siya. At kanina, yung makulit na yon, ang sarap na ng higa. Buti na lang, kapaalis na Nigel yun, naitali ko na. Puro nylon lang ang ginawa ko panali para ko sakaling ay madaling matanggal. Sakaling lilipat. At ito na. Mukhang papasok na naman tong Kuleti na to. Agoy, palinguling. Dito sa tabi ko. Namiss yung mama niya. Sa mama niya pala tatabi. Bakit? Magsusumbong yun, ma. Yan ang mga pusang makukulit. Doon naman siya sa ibabaw, Niimbestigahan yung kulungan ni princess. Tingnan mo kung di mo lalagyan ng tingnan mo yung paa. Masasaktan. Oo nga, lusot-lusot ang paa. Kawawa naman, masakit din sa paa. Ganyan kami dito. Yung kapamilya namin na yan. Yan ang gusto niyan lagi, niyayakap siya. Nagre-reklamo. Parang ayaw magpayakap ngayon. Yung Siamese ang ibablog ko, bakit ikaw ang naibablog? Dahil Kuleti ka? Yes, di ba nakahiga pa kayo ngayon? Sino? Hindi niya malaman kung sisipain niya yung Kuya Nigel niya o hihilig talaga eh. Bibili na, Nigel! Tara, buhatin na natin yung kulungan, love. Tama. Tama.
Bukatin na natin to. So, yun na. Ano, tapos ka na kumain? Nakakain na siya dun sa loob. At ayun na, naibalik ko na yung inuman, kainan, doon ko lang nilagay. Tapos yun nga, yung cat litter niya. Tapos yun, second floor na higaan niya. Yan. Yan na, Boss Alex. Yung bigay mo na si Princess na Siamese. Yan, tayo, pabalik-balik na doon. Yun lang kagandahan mo pag nakaangat na yung bukasan ng pinto. Pwede nang buksan yung kulungan. At yun, kung mapapansin nyo, yun, medyo malaki na yung tiyan ng pusa na to. At ewan ko, baka next month daw, sabi ng misis ko, mga anak na to. Yan. Yan, nakakapaglabas-pasok na dahil yung pintuan, paangat na yung bukas. Pwede rin, nakagano'n lang. Makakadaan-daan na Para tayo. hindi iyak ng iyak. Pag nakakulong kasi siya, iyak na iyak. Pero sa gabi, kukulong ko kasi mahirap na, baka makunan. Sayang din yung mga anak na ito kahit na... Oo, dami na nag-aabang ng anak. Dami na nangihingi ng anak niyan. Buntis ko. Oo, nakita mo yung bago mong tulugan? Ha? Kita mo? Tingnan mo nga. Tingnan mo nga. Pwede. Tingnan mo nga kung nasaan. Yan lang abilidad na itong mga Siamese. Pag kinakausap mo, sumasagot. Dali, tingnan mo nga. Saan yung may tulugan mo? Madaldal na itong mga ganitong pusa pala. Ayan, Napakalambing. Sobrang lambing. Yun ang ayaw ng anak ko sa kanya, ni Nigel. Sobrang lambing. Kanina, makita ko dito sa hagdan. Yan, kasi nga kinuha ko yung lagaring bakal doon sa taas. Sumunod din siya doon sa taas. Eto, lagi kong buntot to Kagabi, kanina, tutulog ako. Ayan, pinakawalan siya nung asawa ko at pumasok ka sa kwarto. Katabi ko na siya natutulog pala doon. Ganoon naman to pinapwestuhan niya lagi yung paanan ko. May na isa. Yan. Para magamit din nila yung dalawa silang. Ito lang kasi ang nagagamit na CR pag sarado lagi yung kulungan O yan. Magagamit na ngayon ni Pongkin yung CR doon sa loob ngayon. Saka sakali talaga. Meow. Ayun Yan. Yan na ang eksena ngayon na itong dalawa na to. Isang Persian cat. Parang harang ka Hinabol siya ni Princess. Takbo siya Ano kaya nangyari? Takbo si Pongkin Yun. Hinabol ka ni Princess. Doon na siya pumuesto. Ano pangalan yan? Chicken ano? Chicken yolk. Chicken nyo, wet food with vitamins. Goy, ang galing dumila. Sana all. Grabe naman dila. Yan, ipongkin. Favorite niya po Merienda time, ipongkin. Isa kumain na ba yan? Kumain yun. Ayun Ay, lumabas na pala doon. Ito pala isa. Ano po? Wait lang po. Okay, no more. Ano yan? Ayun po. Wow, yung paborito niya na chicken yolk. Agay.
Yan, ang ugali niya. Pagkatapos kumain ng chicken yolk, hilamos. Sarap buhay kayo ah. Matapos ako matulog dito, ikaw ang pumalit. Ayan na, si Buntis oh. Medyo malalaki na yung mga utong. Baka next month nga daw, mga anak na to. Si Buntis na princess. Kaya Boss Alex, ito yung pusa mo. Ay. Ang super lambing na pusa. Tapos ayan, Boss Alex yun dyan, no? Laki na, oh. Pag nakaganitong view siya, oh. Ayan. Ayan yung mga Siamese talaga, no? Mga sunog ang muka. Tapos ang tangos lang ilong. Ang talang si Pongka na Persian, pano ang ilong. Oh, dinunggol na cellphone. Agoy, Ginoo. Ano yung naglalambing na naman ni Princess? Man. Lalambing na naman si Buntis. Agoy. Pakinggan nyo po. Ito lang ang ano dito sa mga Siamese. Mahilig magsalita. Meow. Meow. Lalabas ka ulit. Ganito kalambing talaga ang Siamese na to. Kaya ayaw ni Nigel naman dito. Sobrang lambing. Nabusog ka ba? Kinain mo na yung pagkain mo doon, ha? Balikan mo na. Alin? Ayan, madilim. Pinatay ko yung ilaw eh. Para matipid sa kuryente, di ba? Princess? Bakit na naman yung dalawa doon sa taas? At ito, sumunod doon isa. Doon naghihila mo sa taas. Doon nasundan yung bilis eh. Dito sila dumadaan. At tatalon doon. Tatalon dyan, saka tatalon doon. Kaya nakakakit na sa taas. Ang mga makukulit naming pusa. Talaga, parang hindi buntis. Ay, nako. Mga makukulit. Pongkan! Kan! Naghihilamos, busy. Kan! Sumunod kan? Sumunod ka? Ayan na. Baba na. Yun. Yun, oh. Ayan na, yung paborito niya. Gusto mo to, Oh, Kan? sabay kamot. Talaga naman. Kan, gusto mo to? Gusto. Agoy. Ayun na. Ganun lang pala magpababa ng pongkani. To! Kan! Sos, Ginoo. Agoy. Grabe naman dumila eh. Tirahan mo si Princess. Sa kanya nga kulang pa. Kulang pa yan? Agoy. May merienda na kanina, may panggabi pa. Hala. Premyo kasi bumaba eh. Ganun pala. Ang premyo lang naman to sa pusa eh. Kung tutusin. Ganun pala. Pag good boy. Good boy naman siya eh. Good boy pongkan pala. Sus, Ginoo. Alam mo, pagka ganyan ng bago yung kamutan nila, hindi sila masyado nagkakamot.
Pero yung luma, gigil na gigil sila sa luma eh. Parang, pag may tumatalsik, gusto nila eh. Wait lang. Grabe naman dila yan, no? Wait lang, wait lang. Anli dila ah. Oh? Wait lang. Wala pa nga eh. Agoy. Sorry. Ayan na. Wala na, kaya na. Ayan, no? Yun na. Ah. Tara, isa din na eh. Ganun lang pala magpababa kay Pongkin. Nakita niya yung ano niya na yun. Tatandaan din niya yung ano itsura eh. Kanina talaga. Hindi, kalalatag ko pa lang ng plastic na, ano, hinigaan niya na eh. Matalino to ipongkin eh. Agoy. Nagantay pa sa mama ipongkin, no? Yung paa, oh. Pinatong niya talaga. Sadyang pinatong. Antoke, tologe. Bumabad sa electric pan. Ah, kaya pala, oo nga. Naka-electric pani nga pala ipongkin. Ito ang hilig niyan, ipongkin. Katapat lagi sa electric pan. Yung isa, kinulong daw ni Nigel at makulit. Lagi nahabol nga na ito. Ah, kaya pala nanahimik to dito. Ah, yun nga. At kinulong na yata ito isa, ayun, oh. Ayun, nag-uukayin na isa, oh. Nagtatachi. Yay! Nagtatachi, princess. Ayan na. Ganyan na, eksena rito. Wow. Kaya ito, oh, bago ako matulog, magdadagot muna ako ng tachi. Kasi ang hirap matulog nang may nasisingot kang tachi. Yak! Siguro dito ko natatapusin tong vlog na to. Dahil ayun, nananahimik na. Okay. Kaya pala tumabi na. Inunahan na ako sa pwesto, nakaunan pa sa unang ko ah. Oo. Katanday. Sarap buhay ipongking ah. Uy, naka-smile pa oh. Just come John.